Dear Ate Chiki, ako po si JM, 32 years old from Pampanga. Fourth year high school ako nung naghiwalay ang mga magulang ko. Bago ang araw ng graduation, nagkakalabuan na po sila pero ine-expect ko pa rin na a-attend sila para sabitan ako ng medalya. Pero wala ni isang dumating, Ate Chiki, at nanay ng kaklase ko po ang nagsabit ng medalya sa akin at tago-tago ko pa rin ang litrato na yon. Naiwan po kaming 5 magkakapatid sa pangangalaga ng aming ama. Bilang panganay naman po, dumiskarte na rin po ako para makatulong sa pamilya. Nag-apply po ako ng scholarship para makapag-aral pa rin at natanggap naman ako. Habang sa ibang oras ko, call center agent po ako. Lingid sa kaalaman ng aming ama na may komunikasyon pa rin kami sa aming ina magpahanggang ngayon. Para ibahagi sa atin ang kwento ng buhay ni JM, makakausap natin siya sa linya ng telepono. Welcome sa programang Shout Out, JM. Good evening sa'yo. Hi, JM. Hello po, good evening po. Ayun. Good evening. Hello po. Kamusta ka naman, JM, ngayong gabi? Ngayon mabuti naman po. Actually po, kagigising ko lang kanina po. Ay, okay. At least nakapagpahinga. Anyway, JM, so, Yes, ano po. talaga ang pinaka-problema? What is the problem? Ang pinaka-problema po talaga is yung pagkakahiwalay ni Papa at saka ni Mama. Oo. So, ano ang pinaka-concern mo ngayon? Kasi, di ba, naghiwalay sila dati pa, around 16 years ago, no? Kasi sabi mo, 32 years old ka ngayon. So, mga ganun, almost 2 decades na, no? Na naghiwalay sila. So, naghiwalay sila, and then hindi alam ng papa mo na may communication pa rin kayong magkakapatid sa ina ninyo. So, ano yung concern ngayon? Ano yung problem ngayon? Yun nga po, nagkaroon po kasi kami ng parang yung mga kapatid ko, parang yung dalawa ko po kasing kapatid na bunso, yung pinakabunso at saka yung pangalawa, halos hindi po kasi nila nakasama si mama ko kasi umalis po si mama ng hindi po nagpapaalam ng maayos. Akala po namin kasi mag-a-abroad lang siya dahil nag-a-abroad din po talaga siya dati. Tapos po dumating po yung time na 2 months na po ang nakakalipas nung time na yon. Wala na po kami communication sa kanya. Kumbaga po parang hindi po siya nagparamdam hanggang sa na problema po yung tatay ko, hanggang sa parang, syempre po, pumasok na po dun yung anxiety, depress, pumasok na po dun. So, bilang panganay po, ako po yung tumayong parang nag-guide po sa lahat, kay Papa, sa mga kapatid ko, ganun po. So, first of all, JM, no, wow, talagang kudos sa'yo, no. Talagang, ang ganda ng mga, ng pag-handle mo ng situation ninyo, no. Pero, ang problema ba ay ayaw ba? Kasi sabi mo, hindi alam ng papa mo, di ba, na nakausap pa rin ng magkakapatid or may communication kayo sa nanay nyo. Ayaw ba niya na magkaroon kayo ng communication sa nanay nyo? Ganito ba ang sitwasyon? Parang ganun na rin po. Kasi po, dati po kasi si Papa po kasi yung nag-a-abroad. So, ang buhay po kasi talaga namin is maayos po talaga. Parang okay po yung sitwasyon ng buhay namin. Ngayon po, ang naiisip ko po, nung time na yon, si Mama po kasi parang nasanay sa magarang buhay. Ganun po. So, ang nangyari po kasi, si Papa after po mag-abroad ng ilang taon, nag-stop na po siya dahil sa nagkakaedad na rin po kasi parang ang sinabi po sa mama ko parang stop na siya sa pag-abroad. Ngayon po, medyo nawala na po yung savings namin na medyo nagastos na po kasi nauubos naman po talaga yung pera. Ngayon po, parang ang nasa isip ko po, naghahanap po si mama ng magarang buhay ulit. Na parang ganun nga po, maghanap siya ng iba.
Okay. Meron ka bang gustong hingin sa akin na advice o gustong itanong sa akin? For example, kasi kanina nasabi mo, 'di ba, or sinabi mo na yung dalawang kapatid mo ay halos hindi nakilala yung nanay nyo. Ang gusto mo ba ay makilala nila yung nanay nyo? Kaso yung papa nyo, nahirapan kang sabihan ang papa nyo na may communication kayo ng nanay at gusto mo nga ay ito ang mangyari? Ganito ba? Opo, gano'n po. Kasi po, talagang hindi po namin masabi kay Papa na nakikipagkita po kami kay Mama. Matagal na po noon. Siguro mga 7 years kami nakikipagkita kay Mama nang hindi po alam ni Papa. Okay. Hindi ko naman po hinahangad na magkabalikan po sila. Pero Oo. yun po, medyo mahirap po sa amin. Mahirap po sa magkakapatid, katulad ko din po, lalo na ako nga po yung panganay sa kanila. So, mahirap po yung gano'n. May galit pa ba ang papa mo sa mama mo? Nung una meron po, pero sa nararamdaman ko po parang wala na po. Uy, Siguro very dahil good. Lumipas na rin po. Very good. Opo, Kung ganun, parang- JM. Parang iniisip. Sige, sorry, go Opo. ahead. Parang iniisip na po siguro dahil lumipas na po, parang nakikita po namin kay Papa, okay na rin po yung sitwasyon ngayon. At least nakapagtapos naman na po kami. Actually po ako po kasi parang nagtustos po dun sa pag-aaral ng kapatid ko. Since naman po siya, nakatapos po siya. So parang lahat kami may trabaho na, parang medyo okay na po kami ngayon. Parang ganun po ang naiisip ko sa tatay ko, kahit na siguro makita niya si Mama or yun nga po, malaman niya po na nakakasama pa namin si Mama. Feeling ko naman po parang magiging okay naman po kay Papa. Ayun, okay na okay yun. Kung ganun, mas mapadali yung trabaho, mas mapadali yung buhay mo. Dahil I think, sa akin lang, kailangan malaman ng papa mo. Kasi gusto mo, di ba, na makilala din ng mga kapatid mo. Na yung maliliit mong mga kapatid, ang nanay mo. Saka ang pangit naman na parang may tinatago tayong, di ba, ganyang bagay sa papa natin. Nakausap pala natin yung nanay natin. Karapatan nyo naman yun. Bilang mga anak, di ba? Nasabi mo na ba minsan sa papa mo na kailangan yung mga magkakapatid ang presensya ng dalawang parents, ng ina at yung ng nanay at tatay? Alam niyo po, Ate Chiki, hindi po talaga, hindi ko pa nasabi yung ganun sa papa ko. Ang tagal na po noon. Siguro yun nga po yung laging nasa isip ko talaga. Simula po nung naghiwalay sila, simula po nung naging okay si Papa, yun, ako po parang dinadala ko pa rin po yun na hindi ko talaga masabi kay Papa. Oo, dapat hindi mo dinadala yun, JM. Ang bigat nun. Ilang taon yun. And to think, hindi nyo naman kasalanan ang nangyari. Tandaan mo, ang relasyon nyong magkakapatid dun sa nanay nyo at yung relasyon nyo dun sa tatay nyo ay magkaiba dun sa relasyon nila sa isa't isa. Kasi karapatan nyo yan eh. Parang, kumbaga, hindi kayo magiging kompleto kung wala kayong relasyon sa nanay at tatay nyo. Maganda na nga ngayon kasi sabi mo nga, parang feeling mo wala nang galit yung tatay mo dun sa nanay mo. So I think kailangan mong linawin na lang talaga siguro pag-usapan nyo ng tatay mo na you need yung presence niya. Syempre, presence niya at na-appreciate mo talaga siya. At siya yung nandyan kasama ninyo, no? And pero yung presence din ng nanay nyo para hindi yung incomplete, 'di ba? Yung feeling. So, siguro naman, kasi nga sabi mo baka wala nang galit yung tatay mo sa nanay mo. I think gets niya na kumbaga, yung ayaw nyong ma-stuck dun sa gitna nung giyera nilang dalawa dati, di ba? Kasi issues naman nila yun eh. Opo. Issues nila bilang mag-asawa. Labas na kayo dun. Apektado kayo, pero labas kayo dun. Kailangan nyo magkaroon ng healthy relationship dun sa mga magulang nyo. So, para sa akin, independent ka na.
In fact, ikaw ngayon nagpaaral nung mga kapatid mo eh. I think meron ka talagang voice. May malakas kang voice, no? Na kailangan, yung relasyon mo with them, dun sa mga magulang mo, ay iba nga dun sa relasyon nila sa isa't isa. And for all you know, yung mga magulang mo, which is sabi mo nga, wala nang galit yung papa mo sa mama mo, baka nga mas magiging okay pa sila kasi open kayong lahat. Kung open kayong lahat, 'di ba? So pag sinabi mo 'yun sa tatay mo at sabihin ng tatay mo, "Oh, sige, pwede naman, nakausapin niyo yung nanay niyo." Pero siguro explain mo lang sa kanya kasi baka sumama yung loob niya na ba't mo tinago to sa akin? Ba't hindi ka nagtiwala na sabihin mo man lang to sa akin? Baka ganun hindi ko alam yung personality ng tatay mo. Pero siguro explain mo na lang sa kanya na natakot ka. Maging honest ka kung ano yung naramdaman mo. Kung bakit hindi mo ma-share dati. Pero yung ultimate goal mo, dito sa pag-uusap mo, dun sa papa mo, tsaka sa mama mo, i-approach mo yung sitwasyon with respect. Tsaka yung may compassion ka, no? Maging sensitive ka dahil hindi biro yung pinagdaanan nila, yung sakit na pinagdaanan nila, yung mga struggles na pinagdaanan nila na syempre ikaw din ay apektado. Diba? So sa tingin mo, kaya mo na kausapin yung tatay mo. I think it's about time na sabihin mo, JM. Opo, things, yun nga po, na at least nakakuha po ako ng advice sa inyo, Ate Chicky. Feeling ko naman po, kaya ko na pong sabihin sa kanya. Since lumipas naman na at malalaki na rin po yung mga kapatid ko, tingin ko po, kaya ko na pong sabihin kay Papa para at least medyo, kumbaga, pag mag-i-start na po na talagang okay yung isip ko, yung loob ko, na masabi nga kay Papa. At least mas makakahinga po ako. Yes, and it will be good for everybody. Peace na kayong lahat, open na, hindi na kailangan yung magtago-tago pa kung kausap yung nanay nyo, di ba? At sila rin, baka pwede na maging magkaibigan, mag-usap. Hindi man super close, pero at least civil, di ba? O tanungin natin si Dr. Love kasi nandito na sa tabi ko. I'll just give Dr. Love a very brief summary dito sa kwento mo. Bale, Dr. Love, itong good evening, first of all. Good evening Yes. po. And itong si JM, 32 years old. So around maybe 16 years ago, ay naghiwalay yung kanyang parents dahil yung nanay niya ay basically iniwan sila. Iniwan sila, no? Dahil, sumama sa iba. Tapos, si JM at ang kanyang mga kapatid ay may communication pa pala with the mom. Okay. Pero hindi alam ng tatay. Okay. Ngayon, dala-dala to ni JM the whole time for so many years. Tinatago nila na may communication pala sila sa nanay Dahil niya. baka magalit yung tatay. Oo, baka magalit. Pero sabi Or naman ma-offend. niya, yes. Oo. Pero sabi naman niya, feeling niya, wala nang galit yung tatay niya ngayon. 16 years Oh. ago? Yeah, something like that. Kasi Okay. fourth year high school, mga ganon. Di ba, Okay. JM? 16, 17 years ago? Alright. Yes Oo. po. JM, maganda yung sinabi sa ni Chicky. It's about time. Alam mo yung relasyon ng mag-asawa, yung mama mo tsaka ng papa mo, natatapos yan doon sa ikabubuti ng inyong pamilya. Ibig sabihin, ano man yung differences nila, hindi po pwedeng maapektuhan yung mga anak. No? Sa Amerika, meron silang divorce. Sa atin dito, walang divorce. Pero yung divorce sa Amerika, kahit mag-away, kahit magkasuhan sa court, yung mag-asawa, hindi kinakailangan mag-suffer ang mga anak. No? Matured na naman kayo, you're of age already, JM, kayong magkakapatid. Pwede mo nang, ilang taon na si papa mo? How old is he? Ano na po siya? 48 po. 48 pa lang? Oo. Baka Meron pa bata? siyang mga batang kapatid, dalawa pa, na gusto niya makilala din yung nanay nila. Oo. Paliwanag mo lang sa daddy mo na wala kayong problema doon sa paghiwalay nila kasi merong mga kaso talaga na mas mabuti pa maghiwalay na lang, ano? Pero hindi dapat maapekto ng pamilya, lalo na mga bata, ang mga anak, kayong magkakapatid. And I think 16 years after, nag-mellow down ang tatay mo niyan. Halos 2 dekada na. Oo, nag-mellow down na. You can talk to him. Oo. Ang kawawa lang kasi si JM, di ba? Kasi dapat i-unburden mo na yung sarili mo doon sa sikretong yan. Hindi naman na dapat maging sikreto. Hindi naman dapat maging sikreto. Dapat malaman ng daddy ng papa mo yan na nagkikita pa rin kayo. Kasi hindi pwedeng maputol ang relasyon mo sa mother mo. Kayong magkakapatid.
No? And I'm sure he will understand that. Kaya niyang unawain yun. Ganon. Tsaka bata pa yung tatay mo. Oo. O, JM, Ano lang, siguro lang meron lang, may pain talaga doon sa tatay hindi niya. mawawala, Oo, syempre. Iniwan oo. ka eh. Yeah. Oo. Pero after all these years, okay na yan. Tapos ikaw, matured ka na rin. Ikaw ang pumapapel na na parang breadwinner, nagsusupport sa mga kapatid. So, nakikita yan ng tatay mo. If I were you, I'd talk to my dad. Yes. Oo. At least, Opo. siguro ngayon, ang hinahanap ko lang siguro, JM, ngayon yung confirmation at yung confidence, no? Oo. Na gawin mo yun. I think sa ngayon, magkakaroon ka na dapat ng confidence. Dalawa na kami. Vote yes. Yes. Nakausapin yung tatay mo. You're of age already, JM. Alam na ng tatay mo yan na ikaw inaasahan niya. Does he still work? Nag-work pa siya? Yes po, actually po. Yes po, bali po, tricycle driver po siya. Okay. May syota na siyang iba? Wala nga po eh. Wala. Okay. Yun po ang nasa isip ko, parang ayaw niya na po yatang maghanap. It could be, traumatic siguro sa kanya. So, okay lang yun. Choice niya yun. But what's more important is, hindi maapektuhan ng relasyon ng inyong pamilya, although hiwalay na sila ng mama mo. And that's possible. Nangyayari yan. Opo. Oo. It will be fine, JM. Maging honest ka lang. Alam mo, before you talk to your dad, I would suggest you say a short prayer. Humingi ka ng tulong sa taas na, maliwanagan ang isip ng daddy mo. And nothing is impossible with God. Kailangan lang kasi nakafocus tayo doon and let God guide us in our everyday chores and everything. Decision. Amen. Oo, di ba? Oo. Good luck to you, JM. JM, okay na yan. Kayang-kaya Thank mo you yan. po, Dr. Love. Oo. Good luck ha. Good luck. Gagawin mo na yan, no? Kakausapin mo na. Dapat lang. Opo, opo, tingin ko po mas din po kung nandyan din po yung mga kapatid ko. Kausapin ko muna sila and then kami pong lahat. Kausapin namin si Papa. Involve mo sila. Good idea. Okay kami lahat. Okay. Good luck, Opo, JM. siguro po ganun na. Sana Salamat maging okay. po, Ate Cindy. Pero feeling ko magiging okay talaga. Mas magiging okay. Luluwag yung mga yung mga feelings nyo dyan. At lalabas ang mga feelings na gusto nyong ilabas din. Oo, magiging okay na. Peace, JM. Mas makakaging po. Okay, maraming salamat, JM, Opo, sa sige pagbahagi ng iyong kwento dito sa Shout Out. Again, good luck